David Libario Pamilya, Rodora Manalo, Teresita Tenori, para sa natatanging kahilingan sa Emanuela Scarfi, Virginia Camilla, Ben Velasquez, Mario Carmen Gutierrez sa pamilya, Marlon Manalaysay, Grady para sa pagalingan na Junior Libario, Pete Magpantay, Roberto Mejia, Mark James and Hendrix Malaminan, Ray Daman, Sherman Servo, Gloria Mali, Leonardo Daya, Ednan Daya, Sherwin Sandoval, sa kanya Ama sa Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin. Mga kami, tayo maging marapat sa malalang pagdiwag at kami magsiya ng mga kasalanan. Sabay-sabay po tayo. Inaaman ko sa pagpapariyan ng Diyos at sa inyo mga kapatid. Lumang magkakasalan sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mga Maria, sa lahat ng mga pinagpapatanan, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawat tayo ng pagkain ng Diyos, patawarin tayo sa mga kasalanan, at
daragsaman sa mga Kristiyano sa iyo'y pinagdam, upang ito ay talagang mapakasibaan sa pamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa malahundan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomy. Sinabi ni Moises bayan, kailangan ninyong tingin ang tinig ng inyong Amang Diyos at buong pusat kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang utusan ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawaan. Ito'y wala sa langit. Kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukunin sa kautusan upang marinig ninyo at maisakatupan. Di wala ito sa ibayong dagat, kaya hindi ninyo masasabing walang gagawin sa dagat para kunin ang utusan at nang marinig ninyo at maisakot. Ang utusan ay di malayo sa inyo. Nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya pagkatawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng Diyos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo. Upoon, sana iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibig. Dahil sa laking pag-ibig sa akin, ang iyong pangako pagtubos ay sundin. Poon, sa buhay mo at pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sa'yo sundin. Sa pagkabag mo, ako ay hinangin. Tumulong tayo sa Diyos upang mabuhay ng Diyos. Naghihirap ako at maunti ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos aking aalitan. Dadahilahin ko, pasasalamatan. Tumulong tayo sa Diyos upang mabuhay ng Diyos. Kung makita ito, niyong mga lupa, sila ay sasamba sa laking lupa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang lungsod ng Sion, kanyang iniligtas. Bayang nasa Juday, muling itatatag. Magmamana nito'y laong-lagi nila. May pag-ibig sa Diyos, ang buko'y titira. Tayo sa Diyos, pamahalaan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang spiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, at sa Kanya nakasalalay ang kausan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay upang siya ang maging pinamadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili sa Ama, at inibig niyang ang sandaigdigan ay magpagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos sa lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautosan? Ano ang nababasa ko doon? Sumagot siya, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, at ibigin mo yung kapwa, gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hanggang ng iskripa na siya lumabas sa kahiyahiyan, tinanong niya ulit si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang tao na galamay mula sa Jerusalem, patungong Jericho. Inaaral siya ng mga tulisan, kinuha pa ni David sa katawan, binubo at halos patay na ng iba. Nagkaroon naman doon isang saserdote at pagkakin sa taong nagpulusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang nito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritano naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ninarang at siya'y nahabahan. Lumapit siya, binusa ng langis at alak ang masugat ito at dinalingan. Sakay ang tao sa kanyang sinasakyan hayo, dinala sa bahay panulian at inalagaan ito. Kinabukasan, nilunod siya ng 2 denaryo, binigay sa may-ari ng bahay panulian, sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kukulangan na niya, babayaran ko sa aking pagbalik. Sino ngayon sa palagay ninyo ang nakikita ng kanyang pagkapwa sa tao na ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakilala sa kanya, tungkol ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. May dalawang punito ng kasalanan ng mortal. Kasi pag sinabing kasalanan ng mortal, ito'y alam mo masama. Alam mo na masama, talagang masama siya. At ginusto mong gawin. Pero ang kasalanan mortal, hindi lang ginusto mong gawin. Isang bagay na mabuting-mabuti, alam mo mabuti, pero hindi mo ginawa. Kaya nung tawag mo, sin of commission, yung masama na ginawa mo, sin of commission, yung ginagawa natin masasamang bagay. At yung sin of omission, ano naman yung sin of omission? Mabuting bagay na hindi natin ginawa. Sa gospel kong napakinggan natin sa araw na ito, pinakita ng gusto ng Diyos yung dalawang uri ng kasamaan. Ano yung unang uri ng kasamaan? Yung binubog nila, inakawan, halos patayin na ng mga tulisan, itong naglalakay. Di ba masama yun eh? No? Kagaya na magkatumaan kayo. No? Binubog, talagang tinakawan pa, matindi, no? At alam natin yan, nangyayari sa lingkod natin dito sa Italy, maging sa Pilipinas, maging sa mga dako ng daigdig, di ba? Yung kasamaan na yun. At yun ay talaga naman, sana, no? Isa man sa atin dito, huwag makagawa ng gano'n. Yung kasamaan na manakit ng kapwa, magnakaw sa kapwa, sana mo natin gawin. Kasi yun ay kaluman-tuman sa paningin ng Diyos at paningin ng ating kapwa-tao. Amen? Yun ang sana ipagdarasal natin na huwag tayong magusto na manakit at magnakaw dahil yung dalawang bagay na talaga naman ay marami tayo masasaktan at hindi sa lahat. Ilalagay natin ang ating sarili sa kapahamakan dahil sigurado hahabulin tayo ng batas, may pagbabayaran na tayo sa ating Diyos. Amen. Ano po yung isa? Ano isang kasama dito? Yung pwede tayong gumawa ng mabuti, pero hindi natin ginawa. At yung sino-commission na yan ay ginawa ng dalawang unang tao na nakasalubong o nakita
pinagsamantalahan na sinaktan ng mga tulisan. Yung una, yung Levita, yung ikalawa, yung sacerdote, pareho uri ng pari yun eh. Pareho pa yun. Pareho uri ng pari yun. Levita at sacerdote. At mga Levita po, ito mula sa kanilang ni Aaron, at ito yung mga tao na nagpapahayag ng salita ng Diyos, Levites, no? Nagpapaspas. At yung sacerdote, yung nag-aalay sa harapan ng Panginoon. Katulad ng tatay ni si John the Baptist. Pero ito yung mga sacerdote. So tingnan po natin, pwede sila tumawa ng mabuti, pero hindi nila ginawa. Hindi nila tinulungan yung pinakalusan. Mga kapatid, kala natin, okay lang yan, baka busy, pero kapatid kasalanan nila. Kaya nga, every time we have a chance to help, let's help. Opo, akala natin, baliwala lang pag tayo ay nagkakaroon ng mga ugaling na dead man lang. Narinig mo na yung kapitbahay mo, nagbubugan, ay nagsasakitan, mamaya mo sila. Hindi ako tatawag ng emergency, hindi ako tatawag ng police. May napaday na pala. Wala tayong ginawa para matulungan. Kung hindi man tayo mismo tatawag ng emergency, pero wala tayong ginawa. Yun ay sin of omission. Nakita na natin ng malimos. Nakita na natin nakaawa-awa. Ano yung magbigay ka ng 20 centimos? O kaya 50 centimos o kaya 1 euro. Kung meron naman tayo sa mga. Yung mga bagay na yun, maliliit. Akala natin okay lang pag hindi natin ginawa. Pero hindi natin alam kasalanan pala. Kasi yung kabutihan na inaasahan ng Diyos at ng ating kapwa na gagawin natin ay hindi natin ginawa. Mga kapatid sa diwang ito, yan ang tanongin natin sa ating mga sarili. Hindi lang gawin, ano ba yung mga masasamang bagay na ginawa ko sa maghapon? Sino ba yung nasaktan ko sa maghapon? Tanongin din natin, ako ba yung tulong? May nangangailangan ba na inislam ko? Meron bang mga tao naghihikaos na lumapit sa akin ang hindi ko man lang tinapunan ng tingin at pinabayaan ko lang? Mga kapatid, napakaraming pong Filipino communities dito sa Milan, sa iba't ibang dako ng Italy. And why do we have Filipino communities? Para naman ng isa, para naman ng mga party na kung saan kayo magpaparo at magsasaya. Bakit yung mga Filipino communities? Para lang sa barkadahan, inuman, kainan? Hindi. Bakit meron mga Filipino communities? Para meron tawayan. Para meron magtututukan. The reason why we are a community called unity, united, called magkakasama. Okay? Mayroon po pag-uutayan. Mayroon po pag-uutayan. Kaya nga, kapag tayo ay nasa isang community, malalaman natin maayos sa community ito kapag tayo nagtutulungan. Kapag mayroon na kailangan at hindi natin basta-basta ini-install na lamang, kundi ating binibigyan pansin. Kahapon po, kami ng Bible study. At natutuwa ako sa share ng isang Bible study at sabi niya, kung meron daw siya naramdaman na kasiyahan kung siya nasa ospital, ay kung siya binalang ng mga kasama niya sa komunidad, sa Pilipinas. Naramdaman daw yan yung pagmamahal. Doon daw siya unti-unting sumigla na hindi inalintana yung layo ng ospital, yung busy schedule sa trabaho para ipahayag ang kanilang concern. Mga kapatid, mabuting bagay ang nagiging mapagmalasakit. Kaya pag hindi tayo nagmamalasakit, tayo ay nagkakasala. Tayo ay may sin-omission. Dahil hindi natin ginagawa yung dapat natin gawin bilang mga anak ng Diyos. Mga kapatid, pag tayo nagsisimula,
Paguling-guling sinasabi ng Panginoon, taglay ninyo sa inyong paghayo ang kapayapaang dulot ni Kristo. Sasabihin na, salamat sa Diyos, Panginoon tayo. Pag sinabi, taglay ninyo sa inyong paghayo, sa paglabas ito, taglay ninyo si Kristo. How can we bring Jesus to other people? Simple, yung malasakit na makikita ng ating kapwa sa atin. Yung kaya natin gumawa ng mabuti. Yung hindi tayo magkakaroon ng sinong commission na alam mo na nangangailangan, inaligtas na mo ka, hindi mo na natin tulog. Mga kapatid, sana po sa banal na misa ito, yan ang bigay natin sa Diyos. Na tayong lahat ay magkaroon ng ganito ang puso. A heart that beats, pumipintig ng katulad ng pagpintig ng puso ni Kristo. Yung handang dumamay, handang mamalasakit, handang tumulong, handang kapit. Sumasampalataya ako sa Diyos sa Panginoon. Panginoon, susunod at ilang at pagbuting sa malita ng malilat sa sakatauhan na ating sa kasamaan at kasalanan. Kahabagan kami lahat na biglang kasangkapan ng iyong mapaging pagmamahal. Ikaw na ng buhay dagahan, maang sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid ng ating mga alay ay maging kalugod sa Diyos sa mga kapatid. Ang maraming ibigka, tuhayan mo ang alay ng iyong sabupat, tumasamang sumbayan, at tanggapin mo mga ito para manatagal ng iyong kapanalan sa mga nananalig at tunay. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, pagpasa ng hanggan. Sumayin mo ang Panginoon. Taas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Ang namin mga kapaglihan, tunay ng marapat na ikaw ay alam pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan na sa katauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang puno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin na nagsundo ang tutubo sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging kinaiba sa amin, bagamat di niya tinalaran ang aming pagkakasaway. Nilolo mo ito upang iyong mamala sa aming pagkatao ang piling mo anak, at kami ko bayan may magiging tulad ng pagtanggap mo sa kanya at magiging sa lahat. Ang katapatan sa iyong malamani ay napapanumpalit na tuloy sa amin ng iyong masiya at iyong pagtingin na aming ibinusong ikaw ay ating sabayin. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiyawat ng papuri sa iyo na walang magkayo sa kanila, kami nagbubuli sa iyo kadakilaan. Ngayon ginawa ng matapos ang hapunan, ginawa niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng
Ipagbuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Leonardo Jr., Leonardo Sr., Efrain at Ligaya. Kawan mo sila at kaliin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at nabagin kami lahat ng mga kasalo sa iyong buhay ko walang wakas. Kay isang malabiring maniyanay ng Diyos, isang Jose at ang isang Poso, isang Apostol at ang lahat ng mga banal, isang Zero na namuhay dito sa daigdig ng kaluluwa sa iyo. May pagdiwag gawa namin ang magpupuri sa karaan sa pamagitan ng namin Panginoon Yesu Cristo. Sa pamagitan ni Cristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pagpupuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasama ng hanggang.
Palakpakan mo yung birthday. Ilan po announcements? Una po, wala po tayo pananalisa sa 4th Sunday of July dito. Sa kadahilan namin po ay Family Day. Nakapag-communities namin pinag-lingkuran. Kayo po ay bitado na doon. Ito po ay gano'n namin sa Casino de Pepe. At alam nila na ang mga taga-San Siro, yung mga isang bayan ng Pilipino ng San Siro, tayo po yun, ay pupunta rin doon. Libre po ang kaya po meron sa inyo ticket. Ito po ay una ay meron tayong parade, no? Tapos na pagdating natin doon, kailangan alas 8 na tayo sa Casino de Pepe, yung address po ay natin sa ating GC. Tapos po ay meron yung maalusan, may misa, tapos po may games, may basketball game po, at inilin na nila pwede ang mga taga-San Siro ang magiging officials, yung referee, sana meron sa atin sa mga referee, gano'n. Pagkatapos po noon, ay meron po ilang games, at may tag of war, tapos po ay may lunch na sa hapon ay meron bingo. So yung bingo po, yung bingo cards, alam mo ng prizes doon ay cash. Kasi you will enjoy by buying bingo card. Pag isang card lang daw bibili mo, 5 euro. Pero pag bibili mo tatlo, 10 euro. Parang gano'n. And all the funds na accumulate will be the prizes. Kaya yung bingo cards na yun, lahat ng, pag bumili ka tatlo, lahat ng games kasama na doon. Dahil po may color coding, lahat po tayo, dahil ang ating patron ay nabili ng Dolorosa, tayo po ay nakablock, kayo nakablock. Kaya po makikita nyo yung aming suit doon ay technicolor, kasi dapat meron lahat. May yellow, kasi yung isang community, less and yellow. Yung kasi yung Pepe ay light blue, ang combo ay navy blue, at less euro at ang Mosa ay green, tayo ay black. So yun po, sa inyo na mga magpapatulan doon. Yun po, ang magbibisa po doon, yung celebrate ay yung kauna-unahan na pari na naging chaplain ng apat na community si Father Jose, si Father Jojo. Siya po ay darating at siya po ay magbibisa doon. Kaya sana po makakita ninyo kung paano ang ating community pinapasok at pinapagtagumpayan ay mas maayos. Kaya kung susunod namin mananalisa ito ay sa August 10. August 10 ang August ng Misa. Same time po 9:30. Ipagkasabihin po na sana yung coming month, September, October, maayos po yung schedule natin kasi marami pa ng communities dito ng foreign communities at yung iba nila gusto ng mga Misa kaya aayusin ang mass schedule sa atin. But definitely it will be second and fourth Sunday. Pero yung time aayusin kasi meron pa ng ibang communities nila na gamit ng simbahan natin. If words come to words mo na ikagamit ng pyesa, ang suggestion ko, pero sana na magamit ko rin ito ay yung aming parisyon na aming magiging venue for our class. Pero we pray, pagkasal ito, na maging maayos ang schedule para pakagamit ko rin sa bahay. Salamat. Tumayo ko na. Yung merienda yata sa hapon, yun yan ay yung kanya-kanya ba? Pero yung merienda sa umaga, yung breakfast at saka yung lunch ay sa host ng Kasinalite. So, ngayon yung Panginoon, at kami pagpalay ng kata kayo lang ng pagpapahal ng Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo, taglingin mo sa inyong mag-ayaw ng kaya pagdulot ni Kristo. Purihin ang Panginoon.